Lacto Coffee, probiotic food supplement. Kay sa Lacto Coffee, pirmitang healthy. Sukad pa sa una, natong kauban, nga makahimsog yun sa kalawasan. Sa tanang kasakit, ug mga problema, sa Lacto Coffee kita matabangan. Lactobacillus nga kinahanglan sa atong kalawasan. O Lacto Coffee, o Lacto Coffee, sa Lacto Coffee pirmitang healthy. O Lacto Coffee, o Lacto Coffee, sa Lacto Coffee pirmitang healthy. Sukad pa sa una, natong kauban, nga makahimsog yun sa kalawasan. Sa tanang kasakit ug mga problema, sa Lacto Coffee kita matabangan. Lactobacillus na kinahanglan sa atong kalawasan. O Lacto Coffee, o Lacto Coffee, sa Lacto Coffee pirmitang healthy. O Lacto Coffee, o Lacto Coffee, sa Lacto Coffee pirmitang healthy. Lacto Coffee, bringing health into your home. Sa bawat sulok ng ating bansa, may mga kwento ng tapang ng mga taong patuloy na lumalaban. Sa bawat sandali ng kahirapan, may tinig na nananatiling tapat at mga pusong tumutugon sa panawagan ng sambayanan. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Atong oras sa Bantay Radio Cebu, alas 11:01. May buntag Sugbo, may buntag Metro Cebu o kinatibuk ang probinsya sa Sugbo. Mga kasikbit nga lalawigan, ikan sa Luzon, Visayas ug Mindanao. O sa tibuok kalibutan. Tungod kay kining atong tulumanon, mabati ni sa tibuok kalibutan tungod kay naka-live streaming ta karon sa ato ang tulumanon, Pulso sa Katawhan. Diring adlaw nga Miyerkules, pizza 26 na sa bulan sa Agosto tuig 2026. Welcome sa lain atong edisyon sa atong tulumanon, Pulso sa Katawhan.
Kining ubos ninyo nga alagad sa kahanginan. Ako sa Pasaporte. Ko'y makig-uban kaninyo hangtod kita sa alas 12 sa udto. Ato unang timbayahon ang atong mga suking tigpaminaw. Dinhi sa atong tulumanon, ilabi na diha sa DYEJ sa lungsod sa Sambuan, Cebu. Kumusta mong tanan? Manghinaot mi nga naka mo sa kapiskay ug kamaya sa inyong panglawas karong mga orasa sa kabuntagon. Samtang ang atong mga Filipino workers nga tuwa karon sa nagkalain-lain nga kanasuran, maing udto, maing hapon ug maing gabi kaninyong tanan. Nagunang hisgutana na to karong orasa or karong adlaw mga kapulso. Kay di ay usa ka senior citizen nga nadakpa ni sa atong mga sakop sa PNP didto sa lungsod sa San Fernando sa dihang milusad og pagpangronda or kining pagpatuman sa search warrant nga giisyo sa korte batok sa anak nining senior citizen panakuaan manig armas ang maong lula. Ha? Nakuhaan nig armas matod pa kay ang maong armas nga maoy subject sa search warrant iya mang gisuksok sa iyahang atubangan. Unya ang subject nga iyahang anak nakaikyas. So maoy gidala ni sa atong kapulisan karon diha sa lungsod sa San Fernando mga kapulso. Mao ni gidala kay wa madakpi ang iyang anak kay ang armas iya mang giluklok. Sa dihang wa makit-i ang armas sa iyahang anak, ang policewoman maoy gipa rikisa sa lawas nining maong lula mga kapulso. Ug didto na recover sa iyahang posisyon ang armas sa iyang anak. Samtang sa laing balita gimanduan ni Governor Pam Baricuatro karon ang atong mga local government units sa probinsya sa Sugbo sa pagpatuman na sa Freedom of Information o kon FOI mechanisms ngadto sa ilang tagsa-tagsa ka mga lugar. Kini subay na sa Executive Order number 43 Series of 2026 mga kapulso. Unya, di laing hisgutanan kay naunsa man ni si Vice Mayor Tomas Osmeña. Unsa man ni? Tinuod na gini nga gaaway ni sila si Mayor Nestor Archival. Kay niadtong or kagahapong adlaw, Agosto 25, Martes gahapon. Atol sa executive session sa City Council, gisaway man sa Vice Mayor ang iyang mayor. Gisaway ni Vice Mayor Tomas Osmeña ang iyang mayor nga iya ra usab nga kaalyado niadtong nakalabay nga eleksyon. Din silang duha na naog batok sa ilahang kaatbang nga sila si kanhi Mayor Mike Rama o kanhi Mayor Raymond Alvin Garcia. Kagahapon, giingnan man si Mayor Nestor Archival nga mao kuno'y number 1 violator diha sa lagda sa trapiko diha sa Banilad, Talamban Road Corridor mga kapulso. Kay matod pa sa Vice Mayor nga kini kunong mayor nga iyang kaalyado nga siya gyoy nagpadaga niini nga matod pa nga ang mayor
kining ihang mga escort, kay doon naman ni mga hatak. Doon na ni mga hatak ang mayor. Bisag kinsa, amot ka si mayor or sa dihang Mayor Pas Tomas Osmeña kaniadto og doon na ba po'y hatak? Doon na'y mga traffic enforcer nga duha-tulo nga mag-una kining hatak. Ang uban ani kining mga high-ranking official sa atong nasod, mga highway guard manggani ang gamiton kung muanhi sila sa dakbayan sa Sugbo. Pero ang atong mayor, ang enforcer, kanang magdaan ng Inmax. Kanang Inmax nga gidaladala ron sa atong mga traffic enforcer, panahon pa na sa kanhi administrasyon ni Anhing Edgar Labilla mga kapulso. No? Gipurchase na sa city government aron hatag ngadto sa atong mga traffic personnel sa Cebu City Government. Nga ilang magamit, no? Pag kuan sa ilahang trabaho matag-adlaw diha sa kadalanan. So mo ni gihimong hatak, no, sa mga mayor nga niagi or nangagi diha sa city government. Now karon gipasangin la ni Vice Mayor Tomas Osmeña ang ihang mayor nga mao kunoy number 1 violator. Ato ning isgutan karon taud-taud ha. Samtang sa laing balita di ay dito sa kauluhan si Ombudsman Buyeng Rimulya mga kapulso atol sa budget hearing sa committee dito sa Ubos Bay Balauranan kagahapong adlaw iya mang gibutyag nga or iyang hinganlan nga ang Davao City kuno mao ang epicenter sa flood control corruption panahon pa sa kanhi administrasyon ni kanhi Presidente Rodrigo Roa Duterte mga kapulso. So ato ning hisgutan karon taud sa atong pagbalik unya atong komentaryo niining duha ka mga isyu karon kining bahin sa gipamahayag ni Buyeng Rimulya o bahin pod sa gitawag ni Vice Mayor Tammy Osmeña nga number 1 violator ang iyang mayor diha sa Banilad, Talamban Road. Apan sa dili pa, tamo padayon ato nang ipadangat kining mga importante kayong mensahe. Please stand by. Bring health into your home. Ako si Tita M, anchor woman sa programang aron ang lungsod masayod maglakto pafi aron himsog pirmi. Wa ako magdahom nga mahimo di ay akong biktima sa kahilo sa pagkaon or food poison. Glain gyud ang akong paminaw mo to nga palit na lang na kong gibati nga kasukaon ko para lang sa mga nangaon karon ha. Tulugid ka bisis nga suka ko, undang, papahulayon ko kadali, then mubalik na sa ngayo ko sa kumbana og usa ka baso nga lacto puffy, ug dayon gihurot na ko diretso og inom. Apan sa dihang, inom na nako, ikalit magka lagsik ang akong lawas nga murag walay nahitabo. Nagpasalamat pug maayo sa lacto puffy tungod kay gihimo siyang instrumento sa Ginoo aron maluwas ko ni adtong pagka food poison nako. Dili gyud ko mobiya niya. Hinuon ang akong himuon mga higala. Akong ihatod kaninyo mga higala ang maayong balita nga akong na-experience sa lacto puffy kung giunsa ko niya pagtabang. Iaghata mo mga higala kung doon na mo'y balatian sa inyong lawas o wa pa mo'y mga balatian, gamit na mo sa lacto puffy tungod kay dako kaayo di ay ni og katabang sa atong lawas. Bring health into your home. Bring health into your home. Ang Lacto Puffy adunay Lactobacillus probiotics. Umas na ilhan nga good bacteria mo neutralize sa mga bakterya sa lawas. Mutabang madaling mahilis ang kinaon ug maangko ng saktong nutrisyon. Taming sa lawas patok sa mga virus o bakterya. Abti kanunay ang imong hunahuna. Malipayon ug kalmado ka kanunay. Mag Lacto Puffy matag adlaw. 100% natural, tinubdan sa kahimsog sa lawas. Aprobado sa FDA. Bring
Bring health into your home. Tulungan ang iyong katawan na makaiwas sa high cholesterol, high blood, diabetes, heart problems. Ugaling uminom ng Lactopaffi Health Supplement araw-araw. Ang probiotics drink na tutulong sa inyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lactopaffi Health Drink. Mabibili na po sa inyong mga suking butika. Bring health into your home. Ako si Buboy Fernandez, isip trainer ni Manny Pacquiao. Gikinahanglan nga perming lagsik ug abtik ang akong panglawas. Ang akong sekreto, Lactopaffi. Dugay na akong nagainom niini. Sugad pa kaniadto. Kung gusto mo nga kanunay nga alerto o protektado, Lactopaffi. Sekreto sa mga champion. Lactopaffi. Bring health into your home. Bring health into your home. Lactopaffi Health Alert. Sa mga mahiligon sa party, dili kalikayan ang makainom og alcoholic drink o maka-experience og hangover. Ang presence of alcohol sa dugo mo'y hinungdan sa paglabad sa ulo ug pagkalipong. Ang Lactopaffi Health Supplement nga gi-analyze sa laboratory sa Norway adunay amino acids nga makapalagsik sa kalawasan ug maka-counteract sa epekto sa alcohol. Likayi ang sobrang pag-inom og alcoholic drinks. Inom og Lactopaffi and bring health into your home. Bring health into your home. Atong oras sa Bantay Radio Cebu, alas 11:15 mga kapulso. Okay, daghang salamat. Balik ta dinhi sa atong tulumanon. Kining atong tulumanon gipaluyuhan ni sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Ang tigama sa Lactopaffi o Lactovital. Usa ka matang sa food supplement mga kapulso. Nga kinahanglan mo inom mo ini kada adlaw aron sa pag-boost sa inyong immune system ug malikay ta sa mga sakit-sakit. Gawa sa Lactobiotics Worldwide Corporation, doon na pailaing nga produkto diri no sa ASE Laboratories Incorporated nga maoy tigama pod sa atong mga produkto sa agricultural product mga kapulso no kadtong mga mag-uuma nga naaron sa kabukiran nga maoy nagsupply sa atong mga utanon no dinhi sa atong mga kamerkaduhan makapalit mo sa lactoplant no ug uban pang mga produkto sa mga utanon dinhi sa ASE Laboratories Incorporated unya gawas ni ana do na sad tay para sa atong mga kahayupan nga mapalit pod gihapon ninyo sa atong mga produkto sama sa Lactovet no usa ni ka food supplement gihapon usa ni ka matang sa produkto nga nag-supply sa kining inyong mga binuhi nga hayop sama sa baboy, manok ug uban pa. Mapalit ni ang itong mga produkto sa Lactobiotics Worldwide Corporation ug ASE Laboratories Incorporated pinaagi sa online. Naa diha sa Shopee ug Lazada, ingon man sa TikTok mga kapulso. Unya kinahanglan mag-andam na mong kwarta kay cash on delivery ni. Cash on delivery kay dunay mga rider matag adlaw nga nagkuha sa mga order diha sa online unya maabot ra gyud no sa inyong tagsa-tagsa ka mga panimay bisan pa kung unsa kalayo ang inyong gipuy-an diha sa tagsa-tagsa ninyo ka mga lugar. Unya kining atong Lactopaffi o Lactovital mapalit pod ni sa tanang mga butika diha sa duol sa inyong tagsa-tagsa ka mga Pinoy-anan mga kapulso. Naasab ni sa tanang sanga sa Rose Pharmacy nationwide. Naapod ni sa 360 Pharmacy mga kapulso. Now karon ang dunatay pulso sa katawhan diri nga di panidugay mga kapulso nga kuan sa diri nga ato ning pagasaw-an sa atong tulumanon karon kay kinini ang hain naman to akong live engineer
dira kadiyot ha. Kay ako saning nisuol na sad engineer, di na ko kakita sa akong live, di na ko maka-share. Oh. So kinahanglan ni nga saon man ni engineer gani? Nga makakuan ko, palihog ko engineer be, nga maka-share ta sa atong mga listeners sa ato ang mga friends or atong i-public na kay usahay mubalik na, no? So ikaw ra gyud suhito diha mo na nga sakto da ito. Okay. So, doon na tayo pulso sa katauhan karon, ha? Nga atong pagasawan sa atong mga kinini ang mga followers. Kabahin ni ining uyon kaba sa giingon ni Ombudsman Buyeng Rimulya nga ang Davao kuno ang epicenter sa flood control corruption sa wala pa ang Marcos administration, mga kapulso. So, ato ning basahon ang inyong mga panahom unya, no? Karon tuod sa panapos ning ining atong tulumanon, mga kapulso. So, padayon ta. Kagahapon, atol sa executive session sa Cebu City Council, mga kapulso, gisaway ni Vice Mayor Tammy Osmeña ang iyahang kaalyado sa politika. Nga karon mao'y naglingkod nga mayor sa dakbayan sa Sugbo. Matod pa sa Vice Mayor nga si Mayor Nestor Archival, mga kapulso, mao kuno ang nagunang violator diha sa Banilad Talamban Road Corridor. Mao kuno ni ang nagunang tiglapas sa mga lagda sa trapiko diha. Matod pa ni Osmeña nga nagamit ang mayor og mga motorcycle escort aron kuno makalusot sa grabing traffic diha atol sa pagpatuman sa Oplan Bantal discipline zone, mga kapulso. Kining maong pamahayag sa Vice Mayor, matod pa niya kagahapon atol sa executive session nga unsaon Manila pagdisiplina kuno ang publiko, pagdisiplina sa ato ang mga motorcycle rider diha. Kung ang pinakadakong tiglapas mao mismo si Mayor Nestor. Si Mayor Nestor kuno kining gipatuman nga Oplan Bantal Traffic Discipline Zone nga gipatuman ni adtong Agosto 5 ni ining buwana, mga kapulso. Doon na manggod to'y mga reklamo, doon na to'y mga reklamo diha sa atong mga motorcycle rider kay ang taytayan di ay kining flyover diha sa Banilad, wa man ni paagi og mga motorcycle dito ni ubos. Unya naka-cause ni og grabing traffic gyud sa unang adlaw sa pagpatuman sa Oplan Bantal Discipline Zone ni adtong Agosto 5, mga kapulso. Unya doon na ganay daghan kaayong mga motorista ang nadakpan diha atol sa pagpatuman sa discipline zone ni adtong maong adlaw. Kapin sa 1,000. Unya ni apilar ganito ang mga nangadakpan nga unta tagaan sila og konsiderasyon og dili na sila pabayron sa ilang violation nga giisyo sa atong mga traffic personnel diha nga gipakatap diha sa Banilad Talamban Road, mga kapulso. Now, ang pangutana na to dinhi unsa man gyud? Ni grabe na ba ni ang panag-away sa Vice Mayor o Mayor dinhi sa dakbayan sa Sugbo? Pero ang mga tigpaniid ni ingon, mga kapulso, nga dili lang kuno ni maoy unang higayon nga gihimo ni Vice Mayor Tammy Osmeña
sa iyang mayor kaniadto. Ha? Gani, nahitabo na ni kaniadto sa dihang siya mo'y na vice mayor panahon ni kanhi Mayor Alvin Garcia, diri pang anhing Mayor Edgar Labilla. O doon nato'y mga pamahayag nga gipagawas ni Vice Mayor ni kanhi Mayor Tami Osmeña kay napildi man ni siya in 2016 election, no? Napildi ni siya ni anhing Mayor Edgar Labilla. Unya panahon ni Mayor Mike Rama. Vice Mayor pod kaniadto si Tami Osmeña. Dili ni karon lang nahitabo nga ang iyang mayor iyahang biklon. Iyahang biklon. Doon na pa'y mga pasangil o doon na pa'y gingon nga ang asawa ko no ni Mayor Nestor Archival naghadapod og hatak. Mo violate sab kuno sa traffic rules dinhi sa Dakbayan sa Sugbo. Unya atong nasayran nga kini si Vice Mayor Tami Osmeña mao ni nagpadagan gyud ni Mayor Nestor Archival ni adtong nakalabay nga eleksyon sa 2025. Siya mo'y nagpadagan. Unya gani silang duha pulos ni daog. Ilang gipildi ang duha ka mga kandidato nga nagpapili pod pagkamayor. Sila si kanhi Mayor Mike Rama, kanhi Mayor Raymond Alvin Garcia. Nangapildi ang duha. Sila mo'y ni daog. Now, gatuo ta og smooth ang ilahang pagpadagan diha sa syudad sa Sugbo, pero nganong kanunay naman ning gibikil ni Vice Mayor Tami Osmeña si Mayor Nestor Archival. Gani ang mayor dili hinuon gyud mo tubay, dili gyud tigtubay si Mayor Nestor Archival sa mga gipagawas nga pulong ni Vice Mayor Tami Osmeña bato kaniya nga gipaagi sa mga press conference interviews sa mga sakop sa tigbalita nga nag-cover diha sa Cebu City Hall. Now karon ang atong komentaryo mga kapulso, niining gitawag ni Vice Mayor Tami Osmeña nga number 1 violator kuno. Si Mayor Nestor Archival. So, kining mao nga issue kagahapon nga atol sa executive session ato lang dire nga unsa man gyud ang basihanan sa vice mayor sa maong akusasyon. Kung adunay ordinansa mga kapulso, traffic rules o discipline zone nga gilapas, dapat parihas ang pagpatuman. Parihas ang pagpatuman diya. Diyang dapita. Walay mayor, walay vice mayor, ordinaryong mga motorista, negosyante o opisyal nga labaw pa sa balaod, mulabaw pa sa balaod. Kung si Mayor Nestor Archival mga kapulso ang giakusahan nga number 1 violator, maayo sab siguro nga ipakita kung unsa nga violation ug kanus asab kini nahitabo mga kapulso. Ug unsa say konkretong ebidensya sa vice mayor. Kay sa politika manggod, sayon ra kaayo ang paglabay og kana bang mga pung. Pero dili man ta kuanon ta, dili man ni sila kana bang dili parihas og partido, parihas ni sila partido, pulos ni sila BOPK. Ang founder sa BOPK mao si Vice Mayor Tomas Osmeña. Unya kini si Vice Mayor or si Mayor Nestor Archival
daan na gyud ning tawo ni Vice Mayor Tami Osmeña. Kaniadto pa, bisan ang gadtong mga mayor nga nag-alagad sa syudad sa Sugbo kaniadto, sila si Labilia, sila si Garcia, sila si Mike Rama, polos ni sila sakop sa BOPK kaniadto. Panibuwag. Ha? Nibuwag ni sila sa partido nga BOPK. No. Pero ang publiko manggod mga kapulso, nagkinahanglan gyud og facts. Ha? Facts. Dili lamang banat, binanatay ta diha. Ha? Pasangil sa pikas, tubagon pud sa pikas. Ha? Kung tinuod nga adunay paglapas ang atong mayor diha, angay usab siyang mutubag. Pero mao lagi na, dili man ni nagpahilom-hilom ra man ni Mayor Nestor Archival og magpasabot, iyang ipasabot, ha? Munay gingon nga leadership begins with accountability. Ya. Ang mas importante karon mao ang kining Banilad Talamban Road Corridor mga kapulso. Kung gipatuman ang discipline zone diha aron masulbad ang traffic o dugay na kayong traffic diha. Illegal parking, reckless driving ug uban pang violations, kinahanglan parihas ang sukdanan sa tanang mga motorista diha nga moagi. Ha? Dili mahimong ordinaryong motorista ang atong silutan diha, ang atong isyuhan diha og mga violations. Ha? Unya, kung opisyal ang nakalapas, mahimo ra diay nga atong pasayloon, dunay exemption. Ang balaod wa man nag-ingon niya na. Ang balaod sa trapiko wa gyud gi-specific diha nga kun public official gani ang makahimo og kalapasan sa lagda sa trapiko dihang dapita. Kinahanglan nga isyuhan gyud. Uba ka dunay balaod nga dili dapat adunay VIP lane mga kapulso. Busa ang akong punto mao kini mga kapulso. Ha? Ayaw nato himua nga personalan ang traffic enforcement scheme diha. Kung naatay violation, kung naamang gani violation, kinahanglan ipakita gyud ang ebidensya. Ipatuman ang hustong proseso. Ha? Pero kinsa man po'y mga traffic enforcers diha nga mudakop sa mayor kun pananglitan naka-violate na siya diha sa atong traffic rules diha sa Banilad Talamban Road Corridor. So, kining paghimog akusasyon pwede gyud, ha? Pwede gyud. Pwede na to himuan og akusasyon pero kinahanglan doon na tayo ligon nga suporta mga kapulso. Ha? Kay sa katapusan, dili man angay nga si Vice Mayor Tomas Osmeña kontra Nestor Archival. Ang sentro ani sa istorya mao gyud, ang sentro mao ang disiplina diha sa karsada sa atong mga motorista diha nga moagi sa Banilad Talamban Road. Kaluwasan sa atong mga motorista o kining pedestrian. Ha? Og patas nga pagpatuman gyud sa balaod. Kay kung tinuod nga gusto nato og disiplina gyud dihang dapita, ang unang prinsipyo dapat simple ra. Parihas ra gyud ang balaod para sa tanan natong mga motorista, mga kapulso. Mao na ha? Nga kinahanglan doon natay disiplina sa kaugalingon ang atong mga motorista diha nga moagi og patas pod ang pagpatuman sa balaod. Way gipihig bisan pa kag high ranking official pa ka diha nga moagi.
tungod kay nakalapas ka sa traffic rules diha, kinahanglang dakpon po na sa atong mga enforcer. Pero mao lagi na, kinsa may mangahas nga mga ultimong mga trabahante sa City Hall or ultimong mga traffic enforcer diha, bisan ang head sa CCTO or ang assistant head sa CCTO, kung maoy magbantay diha sa Banilad Talamban Road Corridor, unya muagi ang dunay muagi diha nga sakyanan, magblinker, dunay hatak nga mga highway guard or mga traffic enforcer nga nagsakay ng mga inmax diya, unya ni counterflow, siguro lingiwan ra na sa atong mga labaw sa CCTO kay nakatimaan na sila sa plate number sa ato ang mayor. Bisan ang atong mga traffic enforcer nakatimaan na sila, nakaila na sa sakyanan, kana kon nakalapas man sa traffic rules ang ato ang mayor sa Dakbayan sa Sugbo, sa dihang mao kanang dapita ang kanunay niyang agian, kainaa na siya sa Talamban Puyo, si Mayor Nestor Archival, mga kapulso. Atong oras, 34 minutos na pasado alas 11 sa buntag. Bubalik ko karon taon alang pa sa dugang mga hisgutanan. Ato ning hisgutan kining giingon ni Buying Rimulya, mga kapulso, nga ang Davao City kuno mao kuno ang epicenter sa flood control corruption, mga kabantay. So, ato ning hatagan pod og gamay nga komentary, patason lang tani ang atong paghatag og komentaryo bahin aning giluwatan ni Ombudsman Buying Rimulya, mga kapulso. Ato sa ipasupot ang mahinungdanon kaayong pahinomdom. Please stand by. May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopaffi, isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactopaffi araw-araw. Natural ang galing. I'm Jim. So I've been a Lactopaffi user ever since January 2022. It was during the time when Omicron variant was a bit rampant here in Cebu. So as you can all remember, natuling time grabe, nabukdan ko kung palit ko paracetamol ang mga tao sa kada pharmacy. Isod na kung pangitang tambal. So I ended up deciding to try Lactopaffi. And for the grace of God, narak-arang yun akong pamati ang Lactopaffi. In fact, sa una, sa magsipon ko, upo, ang ako yung perming imnon is ka na mga synthetic na medicines, pero karon di na akong take na, I've been taking Lactopaffi every day. In a day, makahurot ko o 90 ml tungod kay I will take Lactopaffi right after every breakfast, lunch, and dinner. So sa kadahuman ako kaon, take kong 30 ml nga Lactopaffi, most likely after an hour sa pagkaon para nindot ang digestion sa tiyan. So one of the benefits ko na ng Lactopaffi is that mapafeel ko pirmi nga kung tiyan kalma. Wala na ko ka-remember nga kanang magkalibanga ko, like sa una, kalibanga is like in a day, makalibang ko, let's say 5, 6, gabi dyan akong sakit sa tiyan karon dili na, kalmada akong tiyan nga, muna ko yung mga ubosipon, magi na akong perning nun, kanina lang yun akong isaligan. Hopefully, this company will still be here in the long run like this. May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopaffi, isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactopaffi araw-araw.
natural ang galing. Gabay sa maayong panglawas. Atun kaninyo sa Lacto Puffy, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Nasayod ka ba nga ang tao mahiligon mo kaon o prutas o utanon layo sa risgo sa chronic diseases? Ang utan o prutas o tinubdan sa potassium, fiber, folic acid o vitamins A, E ug C. Ang potassium makatabang sa pagmintenar sa imong blood pressure ug ang dietary fiber gikan sa utan makapaus-us sa blood cholesterol level ug sa risgo sa atake sa kasing-kasing. Mga gabay sa maayong panglawas. Atun kaninyo sa Lacto Puffy, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Lacto Puffy, bring health into your home. Atong oras sa Bantay Radio Cebu, alas 11:39 na sa Kabuntagon. Daghang salamat og balik ta dinhi sa atong tulumanon. Pulso sa katawhan. Kini gihapon ang ubos yung alagad sa kahanginan. Ako si Ray Pasaporte, hangtod kita sa alas 12 sa udto. Now, kagahapon mga kapulso, si Ombudsman Buyeng Rimulya atol sa kininiang budget hearing sa Ubos Bay Balauranan, iyang gitawag ang Davao City mga kapulso nga mao kuno ang epicenter sa flood control corruption. Iyang gitumbok dito nga panahon ni sa kanhi administrasyon ni kanhi Presidente Rodrigo Roa Duterte mga kapulso. Sa dihang gipangutana siya sa mga magbabalaod ang iyahang gitawag og epicenter sa korupsyon kuno ang Davao City kay duna kunoy dako kaayo nga kantidad sa pondo ang gibobo didto sa Davao City alang sa flood control project sa panahon sa kanhi administrasyon ni Presidente Rodrigo Roa Duterte mga kapulso. So ang nangutana niini si ACT Teachers Party List Representative Antonio Tinio. Antonio Tinio. Nga matod pa nga usa maning nanawag makaputol ni. Nga matod pa ni Buyeng Rimulya mga kapulso nga nagtigob na kuno silang mga ebidensya. Sa lugar aron masuta kuno ang iyang gihulagway nga lapad nga ecosystem of corruption mga kapulso. Now, atong komentaryo diri mga kapulso. Kining pasangil ni Ombudsman Buyeng Rimulya nga ang Davao City maoy epicenter sa korupsyon sa flood control. Atong pangutana diri patas lang. Atong komentaryo patas lang. Kung dunay ebidensya, o kining maong pasangil, usani ka seryoso og dako nga pangutana, ang gipabuto ni Buyeng Rimulya kagahapon. Pero ato ning klarohon mga kapulso, nga dili pa kini hukom Dili pa kini hukom. Dili pa kini final nga konklusyon sa korupsyon. Ang ombudsman mismo, mga kapulso, maoy miingon, nga kinahanglan pa nilang tan-awon kuno ang mga ebidensya sa ground ug maugyod
Kung maog yun na ang pinaka-importante. Kung tinuod nga dagkong kantidad sa kwarta sa katawhan, kining buhis sa katawhan, ang gibobo sa flood control projects dito sa Davao City, mga kapulso, ang pangutana, kung dili taga Davao ba, taga Cebu, or taga Manila ba, ang nalambigit, ang pangutana, mga kapulso, asa napunta man ang kwarta? Asa ang proyekto? Nahimo bagyod? O nakahatag bagyod kini o proteksyon sa mga tao? Batok sa baha? Kay dili man lang ang Davao, mga kapulso, ang gibahaan. Gani ang Metro Manila karon og dito sa Northern Luzon, mga kapulso, grabing binahaay dito. Pila na kaadlaw, nag-antos ang atong mga kaigsuunan dito sa Metro Manila ug ubang bahin dito sa Northern Luzon tungod kay nakasinati sila o grabing pag-uwan dito sulod na sa duha ka semana. Tungod pod sa hanging habagat nga nagdala ni og mga pag-uwan. So mao na nga kay dili man pwede nga kada tuig binilyon ka pesos ang budget para sa flood control. Karon tuiga way budget sa flood control kay giwagtang ni, no? Gitangtang ni ang pondo para unta sa flood control project karon tuiga. Pero karong sunod tuig gibalik ni. Dunay budget nga sama ni trillion of pesos or billion of pesos ang gigahin na pod nga pondo sa nasudnong kagamhanan para sa ato ang flood control. Nga dili lang ang Metro Manila ang dunay ang nakasinati dito og mga grabing pagbaha. Apil na diri sa ato sa Sugbo. Sa dakbayan sa Sugbo, mga kapulso. Mandawi, Lapu-Lapu, nakasinati og grabing pagbaha ni adtong unang semana niining buwan sa Agosto, mga kapulso. Kada kusog sa uwan, lubog tatanan. Lubog tanan ang atong mga kaigsuunan. Bisan dinhis dakbayan sa Sugbo. Dito sa Metro Manila o sa Northern Luzon, grabe. Nag-anto sila sa grabing baha dito. Mao na nga kung dunay anomalya, dili lang siguro ang Davao City, mga kapulso. Kung dunay mga anomalya sa flood control, dili lang ang Davao City mao imbestigahon. Apil na diri ang dakbayan sa Sugbo, ang Metro Cebu, mga kapulso, kay duna say pondo ang nasudnong kagamhanan sa flood control projects para dinhi sa Sugbo or sa bisan pagani sa naapod sa probinsya sa Sugbo. Ang atong mga kongresista diri, mga kapulso, nakadawat sab og billions of pesos nga pondo gikan sa nasudnong kagamhanan para sa flood control. Pero naabay giimbestigahan diri nga mga kongresista nga nakadawat og pondo sa flood control projects? Wala gyud. Wa tay balita or katurang dito sinsin atong sa lungsod sa Balamban. Nga dunay flood control project dito nga giimbestigahan sa National Bureau of Investigation dinhi sa Central Visayas. Pero ang uban, naabay giimbestigahan? Wala gyud. So mao na nga kung duna manggani mga anomalya sa flood control sa tibuok Pilipinas, mga kapulso, kinahanglan ato pong imbestigahon. Makadungog sad ta nga dunay mga politiko didto sa laing lugar or dinhi sa dakbayan sa Sugbo or dinhi sa Sugbo nga giimbestigahan kalabot niining isyu sa flood control, mga kapulso. So kining mao nga kining mao nga isyu sa flood control, kung duna manggani mga dokumento, kinahanglan nga ipakita sab. Kung dunay ghost project nga nakita ang atong mga investigador, ang atong ombudsman, so kinahanglan nga ato ning imbestigahon.
Kung way sala, ayaw sa pasanginli. Ayaw lang sa butang-butangi. So mao na nga ang sakto lang nga ang investigation dili mahimong selective. Dili mahimong selective. Nganong pilion naman nato ang investigation, ang atong imbestigahan. Nga doon na may mga flood control projects ang gibo-bo sa matag distrito sa atong mga kongresista, mga kapulso. Kung susihon sa ombudsman, kining Davao, apilon ang Cebu. Susihon ang ubang mga probinsya og syudad nga nakadawat og dagkong pondo sa flood control. Kinahanglan susihon gyud. Way paboran, way dapat paboran, wa say dapat protektahan ang atong gobyerno ug wa say dapat i-exempt. Ug kung ang investigasyon musampot manggani sa usa ka political dynasty, kontraktor, engineer, opisyal sa gobyerno o bisan kinsa nga nakabenepisyo sa kwarta sa katawhan, kinahanglan na nga manubag na sila mga kapulso. Basta adunay ebidensya lang og ipaagi lang pod sa due process. Kay ang flood control mga kapulso or kining flood control corruption dili lang isyu sa kwarta ni. Isyu ni sa kinabuhi sa mga tao nga naglubog sa baha kon mubonok ang uwan. Kay gigastuhan man ni og binilyon nga pundo sa gobyerno. Nga kini untang maong proyekto makapugong ni sa baha. Makapugong ni sa baha. Dili lang ang taxpayer ang nawad-an. Ang mga ordinaryong pamilya maoy mubayad sa mga presyo. Ilang mga balay, gipangbahaan, ilang mga panginabuhian na daot, ug usahay ang kinabuhi pagyod sa tao maoy mawala mga kapulso. Kay doon na may mga matay. Doon ay mga mamising tungod sa baha. Mao na nga ang publiko karon mga kapulso, aduna gyud katungod nga mangutana bahin niining isyu sa flood control. Kung unsa na, kung tinuod nga adunay ecosystem of corruption mga kapulso, kinsa ang naa sa sulod ni ini. Giun sa paglihok ang sistema, kinsa ang nagpirma, kinsa pod ang nag-award, kinsa ang kontraktor, ug asa pod na punta ang mga matag sintimo sa pundo. Mao na nga ayaw or dili nato himuon nga conviction palang convictionon dayon nato ang investigation sa ombudsman kinahanglan nga mugawas gyud ang kamatuoran mga kapulso. Nindot pa unta kayong ipadayon pero mura wa na tay igong oras mga kapulso no ang ato ang pulso sa katawhan karon ato laning binlan siguro 5 minutos kay dunay kuan diri sa ato ang pulso sa katawhan nga muuyon ba mo nga niingon si Buyeng Remulla nga ang Davao City kuno mao ang epicenter sa flood control corruption. So ato ning basahon kay dunay mga komento diri nga matod pa ni Anabel Tranghia nga ngano nga ang sentro niya Davao manjud dapat ilaw unahon tan-aw ang Manila, usa sila sa maabot sa Visayas, usa sila moabot sa Visayas ug Mindanao. Si Roel Damuag muuyon jud basta naay gibasihan nga ebidensya. Matod pa ni Rene Yaon Senior, mutuo ka anang Remulla, samara wa ka mutuo sa Ginoo. Si Levi Barino niyon siya, labaw paningliki asa namang patong-patong nga kaso para kay Martin nga hinog na. Pwerte ng lataa. Ingon si Vicky Bukol, never jud na muuyon kay wala gani gihatag ang budget
since si Marcos nagpresident. Ingon pod si Jose Ramon Gomez, I am not pod siya. Sa man niya ha? Si Maria Arlene Tirana Crisostomo ingon siya dili. Si Charlon Tiro ingon siya ang layo sa Metro Manila ang baha. Si Morcel Amiti ingon siya klaro man sad, simpleng bilyonaryo ang mga Duterte. Si Renato Isabida Sato ingon siya Luzon epicenter kuno sa flood control. Ingon pod si Riha Tis ingon siya dili ko uyon kung si Agnas Rimulya ang mo istorya. Si Dexter Perez ingon siya yes. Si Maritel Monticlar ingon siya Metro Manila dami buhaya dito epic center. Si Ondo Gabutin ingon siya sa 51 billion lang daan. Ganggang Bersales Rosales Hernandez ingon siya na bawlang pero dugay naman good to oy. Dapat kung kang Rimulya mag-focus siya sa bag-o nganong hisgutan pamanto nga dugay naman to lisod na kayong kalkalon. Kining bag-o maoy tutukan kay kung ikumpara to niya nga kaniadto buot niyang ipasabot nga kung unsay gibuhat sa milabay nga presidente ila po di ay buhaton. Taasa sa ni. Iyon siya nga dugang pa niya nga nayabag na kung mukaon di ay hugaw ang milabay ng admin, mukaon po di ay sila. Karon, kaluod bud ba? Tutok mo sa panghitabo karon oy nga cover sa inyong pamunuan, gahalhal ka lang Rimulya. Okay, wala tayo kong oras. Di na to mahurot og basa kay pertibidan daghana ning mga reaksyon sa atong mga netizens nga naka-follow or naka-share ni sa ato ang official Facebook page dinhi sa Bantay Radio Cebu. Ako na lang pasalamatan ang among Chief Executive Officer sa Lacto o sa ASE Laboratories Incorporated, Engineer Gigi Sanchez, among Assistant CEO, Attorney Mikiel Sabaliero, among Station Manager, June Carillo, akong technical partner diri sa Picas Lawak, si Engineer Kinon Sinisa. Ako si Rep Pasaporte, magpasalamat sa inyong pagpaminaw, hangtod ugma puhon sa susamang takna ug istasyon. Mayong udto ug maayong pagpaniudto Sugbo. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Mapapakinggan sa Bantay Radio Cebu with simulcast on 12 radio stations across Visayas and Mindanao at sa buong mundo sa pamamagitan ng Bantay Radio online streaming. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino.